hapon, Mindanao. Adlong Lunes, Marso 11, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dale Bartolaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Tulo ka menor de edad ang patay. Samtang usang angol human na ugdaw sa sunog ang duha ka andana nga panimalay sa Kalilangan, Bukidnon. Kapin 182,000 pesos na talang damyos. Ibrigada mo, Jen Golosino. Makaluluoy ang gidangatan sa tulo ka mga minor de edad human na ugdaw sa sunog ang ilang duha ka andanas panimalay sa Barangay Sentral Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Ang mga nakabsan mo ang 3 anyos nga batang babayi ug 2 ka batang lalaki nga ang usa anaas usa ka tuig ang pangidaron. Samtang angol usab ang 55 anyos nga lola sa mga biktima human nakaangkon og sunog sa walang bahin sa iyahang abaga. Subay sa gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection Kalilangan nga nanglaba matod pa ang inahan sa mga biktima rason nga gipasaka niini ang iyang mga kabataan sa ikaduwang andanas moong balay aron kini makadula-dula ug kalit lang midilaab ang kalayo sa ilahang Pinoy-anan. Lisod siya wa mo ko nagsapon ng lula. Wala isod siya establish kay ang lula o katong mga bata wala nagsapon ba. Then ato pa yung mga kuan nga investigate under investigation pag yun. Gisulayan matod pas inahan ang pagluwas sa iyang mga anak, pinaagis pagbasa sa iyang kaugalingon apan ulahin na ang tanan tungod mikaylap na ang maong kalayo. Daling mikatag ang sunog tungod half concrete kini o gama sa light materials. Itong manggo ng pagboto ma'am isulahin na manggo to sa nagkuan nga grabe naging ang kalayo. Katong pusi dito nga nagconnect ang iyang wire. Moto siya nagboto. Miidagan media pa doon kay paon na ginamong bata kay gaingon naman ang mama nga yang ang mga bata tulo ka buok. Paon na mo dili na may makaduol kay grabe naging bungkag naman ang kalayo. Init na kayo, grabe na kaana. Nasayran nga igo lang nangabang ang pamilyang Reyes sa maong balay o kinigi pa nag-iyahan sa pamilyang De La Cruz. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa maong sunog. Panawagan karon sa buhatan sa Bureau of Fire Protection nga magdobli amping ilabi na sa init nga panahon nga atuang nasinatian. Gikan sa Kalilangan, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Jen Golosino, Brigada News. Duha patay, samtang duha kritikal. Human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa Isabela, Basilan. Pulos usab mga menor de edad ang nalambigit sa bangga. Ibrigada mo, Marco Polumuta. Dahil sa lakas ng impact ng magsalpukan ang dalawang motorsiklo na minamaneho ng pawang mga menor de edad sa highway farm ng Barangay Sumagdang sa lungsod ng Isabela, probinsya ng Basilan, na nagresulta ang pagkasawi ng dalawang mga menor de edad at kritikal naman ang dalawa pang menor de edad na pawang angkas ng nasabing motor. Nakilala ang mga nasawing na biktima na sina Crispin Baricua at si Almudin Alapani, pawang mga 16 anyos ang edad, residente ng nasabing lugar at pawang driver ng dalawang motor na sangkot sa aksidente. Samantala, nasa kritikal din ang kalagayan ng dalawa pang mga menor de edad na nagtamo ng mga sugat at pagkabali ng ilang parte ng kanilang katawan ay nakilala sina Janjan Manaul Nural, 14 na taong gulang, at si Rufaida Samputo, 13 anyos ang edad, pawang mga residente rin ng nasabing lugar at mga angkas sa dalawang mga motor. Sa investigasyon ng Isabela City Police Station, ang dalawang mga motorsiklo ay nagmula sa magkabilang hanay sa nasabing highway na ang isang motor ay bumabiyahe patungo sa bayan ng Isabela at ang isa naman patungong Lamitan City. At nang dumating ito sa lugar ng insidente, nagkasalubong ang dalawa dahil na overtake umano ang isang motorsiklo at biglaan naman nasalubong ang isa pang motor nang magsalpukan ang mga ito, at dahil sa impact naglipara ang mga angkas. Gayon din ang dalawang driver ng motor na nagtamo ng mas matinding tama sa ulo at
at katawan. Halos na disassemble at nayupi na rin ang dalawang motor ng madatnan ng mga otoridad at ang mga kamag-anak ng biktima. Halos di na makapaniwala sa matinding pinsala na tamo ang mga biktima. Agad naman na itakbo ang dalawang mga biktima at sugot agad sa ospital, subalit ang isang driver ay hindi na naabutan ng buhay at idineklara na ng doktor na dead on arrival. Naghihinagpis na rin ang mga magulang ng mga biktima sa nangyari sa kanilang mga anak. Gayon din, ang otoridad ay patuloy pa rin iniimbestiga ang nasabing insidente. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Kanhing barangay kapitan sa Igpit, Opol, Misamis Oriental, patay. Human nagbangga ang gimanehong motorsiklo sa usa ka truck. Gidala pa sa balay tambalanan si Elizer Vacalares Sr. apan gideklara na kining dead on arrival. Base sa investigasyon sa El Salvador Police Station, gikan si Vacalares sa haya sa iyang paryente sa Alubijid, Misamis Oriental. Sakay sa iyang motorsiklo ang biktima apan pag-abot sa El Salvador City, gitagbo matod pa sa biktima ang usa ka passenger van. Gisulayan matod pa og likay sa driver sa van nga Dennis Abisola ang katagbong motorsiklo apan ulahina sa dihang nabangga na kini. Ubay-ubay ka mga bunog sa lawas ang naangkon sa kanhing kapitan hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon nakadetain na sa El Salvador Police Station ang nasangpit nga driver samtang gihulat ang desisyon sa pamilya sa biktima. May pondo kun wala, magpartisipar matod pa ang City of Coronadal Private Schools Education Association kon CK Prisea sa umaabot nga City Athletic Meet sa Coronadal sa Marso 15 hangtod 17. Kini ang gipasiguro ni CK Prisea President Dr. Ethel Ruth Dignadice, School Director sa King's College of Marbel Incorporated. Dili matod pa kini mahimong babag sa pagpakita sa abilidad ug talento sa ilang mga estudyante. Dugang pa nga ilahan na lang gikakurat nga walay pondo ang mga pribadong eskwelahan karon nga tuig gaalang sa City Athletic Meet ug wala kini nakahibalo kung unsa ang rason. Pagpaklaro ni ini nga kinahanglan nila ang pondo tungod usa ang CK Prisea sa adunay dakong kontribusyon sa mga padula sa provincial ug regional ingon man sa national meets. Residente sa usa ka barangay sa Magpet, North Cotabato, nakabenepisyo sa gipahigayong outreach program sa PTF-LCAC. Bugas, bag, tsinelas, libreng check-up ug tambal na dawatan sa mga residente. Ibrigada mo, Eva Molina. Gisugdan kagahapong adlaw ang pagpatuman sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun PTF-LCAC alang sa tuig 2024 sa Barangay Tagbak, Magpet, Cotabato. Katambayayong sa panggamhanang panlalawigan sa Cotabato ang lokal nga panggamhanan sa Magpet ug nagkalain-laing national line agencies aron nga mapatuman ang caravan nga gidagsa sa daghang mga residente. Nakadawat ang mga benepisaryo og bugas, bag og tsinelas alang sa mga bata, libre nga tambal og check-up, vaccination sa mga binuhing hayop ug uban pa. Tumong niini nga mapaduol ang mga serbisyo alang sa kaimsog sa panglawas, pang-agrikultura, pang-edukasyon ug uban pang panginanglanon sa komunidad. Kabayin usab kini sa tumong sa gobyerno nga hingpit na nga matuldukan ang hulga sa insurhensya, dili lang sa lalawigan kundi bisan pa sa tibok na Sud, Pilipinas. Report gikan dinhi sa North Cotabato, ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Kapindua kalibo ka individual ang nakabenepisyo sa gipahigayong dental smile sa Lebak, Sultan Kudarat. Lakip sa gipahigayon ang cleft lip operation. Ibrigada mo, Ian Alion. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Day, isinagawa din ang Operation Smile Cliff Center for Mindanao and Dental Mission na kung saan magtatapos hanggang sa araw ng bukas. Ang nasabing programa ay binuo sa kooperasyon ng Municipal Government Unit ng Lebak at Operation Smile Philippines na pinangunahan ni Ann Kate Ye, Manager Operation Smile Cliff Center for Mindanao. Libreng inaalok ang Cliff Lip Operation para sa mga mamamayan ng Lebak na ang layunin ay para sa mga walang kakayahang magpapaopera sa malalaking ospital sa Cotabato at Davao City. Kabilang din ang serbisyong inaalok ng libre ay ang toothbrush drill, fluoride application para sa mga batang edad 4 hanggang 8 taong gulang,
at dental extraction para naman sa edad 10 taong gulang pataas. Nandito po tayo ngayon sa gymnasium ng Libak. Nag-conduct po ng ang Operation Smile with the participation po sa Libak Municipality at saka po sa Batch 83 ng Notre Dame of Salaman. Dahil lang sa ngipin, bahagi din sa 2 araw na aktibidad ang Batch 1983 kung saan isa sila sa likod ng programa. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Andam na ang atuang kaigsuunang Muslim sa pagsugod sa Ramadan ugmang adlaw. Seguridad, gipaniguro. I-brigada mo, Ian Alion. Biguman na silahin ang buwan kagabi, pero bukas, kasado na ang Ramadan base sa anunsyo ng Darul Ifta. Ayon kay Ustadz Ibn Sabel, naniniwala sila na ang pag-aayuno ng isang buwan ay malaking biyaya ang matatanggap, lalo't ito na rin ang araw na napakahalaga sa kanila. Ang pagpapakita ng totoong halaga sa panahon ng Ramadan ay isa sa turo ng Islam, yung pagbibigayan at ipapairal ang katahimikan, bagay na dapat pasasalamatan kay Allah. Ito po yung time ng ating prayer brigada iyan. Okay. Ang mga Muslim po ay nagsasala sila sa 5 beses sa isang araw. Unang-unang po yung Fajr, daling araw, yung Luhur po, yung Tanghaling Tapat, yung Asar natin, bandang hapon, yung Maghrib po ay paglubog ng araw. Saka yung wakto ng Isha, ito po yung malapit na po. Kasi itong month na pinakamahal namin. Ang Ramadan ay isang malaking selebrasyon ng mga mananampalatayang Islam dahil ito kasi ang araw ng paglusaw ng kasalanan, pagdarasal, pagbibigayan at pagkakaisa. Nilinaw ni Sabel na hindi lang dapat araw ng Ramadan ang pagmamahalan, pagkakaisa at katahimikan, dapat isabuhay ang magagandang itinuro ng Islam, kundi gawin ito araw-araw at dapat isapuso ito. Handa rin ang lahat sa pagsalubong ng Ramadan, lalo't ito na ang kanilang inaasam-asam bilang mananampalatayang Islam, wika pa ni Sabel. Kaugnay nito nangako ang opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines na nakabase sa Edwards Camp, Barangay Mirab, UP Maguindanao del Norte na si Lieutenant Colonel Guillermo Mabuti Jr., ang Battalion Commander ng 57 Infantry Masikap Battalion, maging si Force Commander Police Lieutenant Colonel Lino Capilla ng 2nd Sultan Kudarat Police Mobile Force Company na kapwa mahigpit nilang binabantayan ang seguridad sa kanilang area of responsibility ngayong magsisimula na ang pag-aayuno bukas. Unang pasok ko po ng barangay na Tuparon ay mayroong kaming inayos na gulong. Ngayon, ang pasok ko dito ay masaya ako kasi nakita ko ang simbolo ng pagkakaisa. Ngayon po, sa araw ng pagpasok ng Ramadan, naway po ay maging bountiful at maging peaceful ang ating celebrate ng ating Ramadan at sasabayan ko po ang lahat ng ating mga brothers and sisters sa Islam dito sa celebration ng Ramadan. Ginawa itong bahayag ng 2 matataas na opisyal kasabay ng Islamic Symposium sa Barangay Dato Caron kung saan naging bisita sina Sheikh Sagir Salidab at si Kari Kamarudin Sailon na nagbula sa International Reading Quran. Habang maaga naman binigay ang pinangakong Ita Uzaka ni Barangay Chairman Dato Kasan Caron Jr. sa kanyang nasasakupan. Ang Ita Uzaka o Sadaka ay pangatlo sa 5 pillars ng Islam kung saan nagaganap kadalasan sa panahon ng Ramadan. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa Brigada News Team. Ako si Brigada Dil Bartolaba, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.